Papa Van. Mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Dahil may katandaan na ako, isa na po sa mga nakahiligan ko ang pakikinig sa inyong programa kaya naisipan ko na ring sumulat para may bahagi ang kwento ko. Ako po si Donato. Isang negosyante na nagba-buy and sell ng mga damit. 65 years old na po ako ngayon. More than 40 years din kaming nagsasama noon ng asawa kong si Miana. Magkarelasyon na kami mula high school. Unang kita ko pa lang noon sa kanya, alam ko na magiging mabuti siyang ina para sa mga anak namin kaya hindi ako nagdalawang isip na pakasalan ko siya. Pareho kaming nakapagtapos ng kolehiyo. Ako sa kursong Business Administration at siya naman sa kursong Accountancy. Pero sa aming dalawa, siya lang ang nagkalisensya ng makapasa siya sa licensure examination for CPAs. Bukod kasi sa wala namang board exam ang kursong tinapos ko ay mas pinili ko na pasukin na agad ang pagnenegosyo. Paiba-iba ang naging negosyo ko noon. Nagkaroon ako ng bigasan nung una. Yung sumunod naman ay namasada ako ng sarili kong tricycle. Pero para hindi maubos ang oras ko, kumuha na lang ako ng magbaboundary nito. Itinuon ko ang atensyon ko sa iba pang negosyo. Hanggang sa mapasok ako sa isang pyramid scheme na naging dahilan ng pagkawala ng bigasan at tricycle ko. Nadamay pa roon ang pera naming mag-asawa. Sa kabila ng pagkabigo, nagsimula ulit ako. Sa pagkakataong yon, nagkaroon naman ako ng sari-sari store at nagbenta ng kung ano-anong produkto. Nakabili ako ng kotse ko na ginawa kong taxi. Pero natigil yung pagpasada ng taxi ko nung magkaroon ng krisis sa gasolina. Kaya naman itinuon ko na lang ang oras ko sa pagbabuy and sell ng mga damit. At doon na nga lumago ang negosyo naming mag-asawa. Sa kabila ng pagod at hirap namin noon, may pagmamalaki ko naman na lahat ng anak namin ay nakapagtapos ng pag-aaral. Masaya naman ang buhay namin. Nakaranas kami ng hirap pero nakaraos din. Nagsimula kami sa pangungupahan sa isang maliit na apartment hanggang sa makabili na ng sariling bahay at ilang sasakyan. Subalit, sadya nga talaga na hindi lang puro saya sa buhay ng tao, Papa Van. Ate Cheryl, ano nangyari kay Mama? Katatawag lang sa akin ni Kuya kaya ngayon lang ako nakarating dito sa ospital. Wala na si Mama! Wala na siya, Kervin! Ano? Paano nangyari yun? Kausap ko pa siya kaninang umaga. Kuya Regan, totoo ba yung sinasabi ni ate? Oo, massive heart attack daw yung nangyari, sabi ng doktor. Si Papa? Nasaan si Papa? Saan pa nga ba? Di nandun sa tindahan niya. Yun lang naman mahalaga sa kanya Si Ate Jazz, alam na ba niya? Oo, nasabihan ko na. Walang kasama si Mama sa bahay nung inatake siya. Kung sana mas napaga pa tayo ng dating, kasama pa sana natin siya ngayon. Ang daya naman ni Mama. May usapan pa tayo Magla-lunch pa sana tayo na magkakasama. Mga anak, nasaan yung mama niyo? Anong nangyari? Dumating ka pa. Bakit ngayon ka lang dumating? Nasa ka na naman ba? Nasa palengke ako, anak.
Abala kasi ako kaya huli na nung masagot ko yung tawag ni Jazz. Sabi niya, dumiretso na raw ako rito sa ospital. Ano ba nangyari? Sabihin niyo naman mga anak, parang sasabog na tong dibdib ko sa kabay. Kervin! Pa, wala na si Mama. Iniwan niya na tayo. Hindi! Hindi! Nak, masamang biro yan! Sa tingin nyo, magagawa pa namin magbiro? Tama yung narinig nyo pa! Wala na si Mama! Inatake siya sa puso! Hindi sana namin siya nadatnan na nakaandusay sa sahig kung may kasama lang sa bahay si Mama. Kung nandun ka lang sana pa. Sana may nakapagdala agad sa kanya sa ospital. Anak, bakit ganyan ka magsalita sa akin? Bakit parang ako'y sinisisi mo sa pagkawala ng mama niyo? At bakit hindi? Nasaan ka ba? Ha? Wala ka sa tabi niya! Lagi ka na lang wala! Alam mo ba na tinanong pa kami ng doktor kanina kung hiwalay na kayo ni Mama? Kasi nga, wala ka. Mga anak, naghahanap buhay ako. Ayun na nga eh. Puro ka lang hanap buhay. Puro ka na lang negosyo. Ba, hindi mo naman dapat ginagawang mundo yung pagninegosyo mo eh. May pamilya ka pa oh. Alam mo ba kung paano namin naabutan sa bahay si Mama? Nandun siya sa may telepono. Malamang gumapang siya papunta ron para humingi ng tulong. Kung may kasama lang sana siya, hindi na siya nahirapan ng ganon. Kung nandun ka lang sana, buhay pa sana si Mama. Pa naman! Buong buhay namin, lagi namin tinatanong kung nasaan ka. Sa lahat na lang nangyayari, wala ka! Hindi ko naman alam na mangyayari to, anak. Hindi nyo alam? Eh bakit nga ba hindi nyo alam, ha, pa? Ano? Bakit kayo natahimik dyan? Habang iniisip niyo yung sagot, dun muna kami kay Mama. At kung pwede, huwag ka munang sumunod sa amin. Papa Van, simula nung araw na yon, hindi na ako kinausap ng mga anak ko. Kahit sa pag-aayos ng para sa libing ng asawa kong si Miana. Mga asawa nila ang nakikipag-ugnayan sa akin. Lalo na pagdating sa mga desisyon na may kinalaman sa burol at sa libing ng asawa ko. Talagang pinaramdam nila sa akin na mag-isa na lang ako simula noon. Tungkol naman sa naiwan ni Miana. Sa akin lahat napunta yon dahil wala naman siyang ginawang last will and testament. Lahat naman ng pera niya ay nasa joint account namin. May hiwalay pa akong pera na sa akin lang talaga. Ang mga gamit niya, damit, alahas at iba pa ay pinamigay ko sa mga anak ko. Papa Van, ang hindi ko pagdala kay Miana sa ospital ay naging dahilan ng tuluyang pagkasira ng samahan namin ng mga anak ko. At hindi ko naman nakalain na halos buong buhay pa nila naipon ang sama ng loob nila sa akin. Ni minsan na hindi naman yon nabanggit ni Miana. Masyado kasing mabait ang asawa ko at nahihiyang magsabi ng mga problema sa bahay o sa mga anak naming dalawa. Ang lagi niya lang sinasabi sa akin noon ay kung gaano siya nagpapasalamat sa pagtataguyod ko sa kanila ng mga bata. Madalas niya rin ako sabihan na magpahinga naman dahil gusto rin nila akong makasama. Binaliwala ko lahat ng mga sinasabi sa akin noon ni Miana. Kahit sa mga birthday nila, nakakasama lang nila ako kapag nagkataon na naroon ako mismo sa bahay. Pero kadalasan, silang mag-iina lang ang magkakasama. Sa kagustuhan kong maging maganda ang buhay namin, di ko na pala namamalayan na ang buong atensyon ko ay tinuon ko na sa paghahanap buhay. Gustuhin ko man na mapalapit ulit sa kanila, hindi ko na alam kung paano yon gagawin at kung saan magsisimula, Papa Van.
Nak, pwede ba tayo mag-usap? Pa, tapos na yung libing. Nakaalis na sina Charil kaya uuwi na rin ako. Anak, please naman. Huwag niyo naman gawin sa akin to. Masakit din naman para sa akin yung pagkawala ng mama niyo. Talaga pa? May pakiramdam ka pa pala? Kala ko kasi pati puso mo gawa na sa pera. Yung perang ikinagagalit mo, yun ang bumuhay sa inyo magkakapatid, anak. Pa, pwede ba? Huwag niyo nang ipilit na parang pera lang yung mahalaga sa isang pamilya. Na pera lang yung kailangan naming lahat. Pati ni mama. Nagkasundo kami ng mama niyo noon na siya'y may iwan sa bahay at ako nang bahala sa mga gastusin. Kaya siya yung lagi niyo nakakasama at ako yung palaging wala. Pero hindi ibig sabihin nun na mawawala na kayo ng pakialam sa amin. Lagi kayong wala. Sa lahat ng graduation namin, si mama lang yung nakakarating. Sa lahat ng celebration, siya lang yung kasama namin. Hindi niyo man ako nakakasama. Sinisiguro ko naman ang lahat ng kailangan niyo na ibibigay ko. Sa akin ang gagaling yung mga ginagamit niyo sa celebration niyo. So ano? Sa lahat ng naging pagkukulang mo, pera na lang yung itatapat mo? Kung naiintindihan niyo lang siguro kung gaano kayo kaswerte, hindi niyo maiisip yan. Hindi niyo mamasamain yung pagkawala ko sa mga importanteng araw kasi ako yung naghahanap buhay para sa ating lahat. Maswerte? Paano kami naging maswerte nawala na nga kami ng nanay dahil sa'yo? Hindi ko kasalanan kung bakit namatay si Miana. Walang may gusto sa nangyari. Kung nangungulila kayo sa kanya, ako rin. Kasi asawa ko siya. Huwag nga kayong magpatawa. Anak, pakiusap naman. Intindihin niyo rin ako. Intindihin? Sige nga. Paano ka namin iintindihin kung malinaw na malinaw sa amin yung mga naging pagkukulang mo? Sige na. Nagkulang na ako sa inyo. Pero sana naman, bigyan niyo rin ako ng pagkakataong bumawi. Ako na lang yung magulang na meron kayo. Kailangan niyo ng isang ama na… Tama! Kailangan namin ng isang ama. Pero hindi ikaw yung ama na kailangan namin. Ang sakit mo naman magsalita. Tatay ka na rin, Regan. Kaya dapat, ikaw yung unang makakaintindi sa nararamdaman ko ngayon. Tama kayo. Tatay na nga ako. Pero magkaiba tayo. Kahit kailan, hindi ko maiintindihan yung sinasabi nyo na maswerte kami. Kay mama siguro oo, maswerte kami. Pero sa'yo, malaking biro yun. Maiintindihan mo rin ako, anak. Sana nga, para hindi nagngingit-ngit yung kalooban ko tuwing nakikita ko kayo. Sige na, anak. Baka hinahanap ka na ng pamilya mo. Pakisabi na lang sa mga kapatid mo na sana mapagbigyan nila ako na makausap po sila. Huwag na kayong umasa kasi sigurado ako na hindi naman sila interesado. Sige, kung ayaw mo sabihin sa kanila, ako na lang ang magsasabi. Alam nyo, gawin nyo na lang. Mas kapanipaniwala pa yun. Pero kapag nakaharap nyo na yung mga kapatid ko, huwag kayong umasa na sasalubungin nila kayo ng mainit na yakap. Papa Van, may mga detalye na hindi ko nasabi nung una. Masaya naman ako sa pamilya namin. Pero minsan o mas tamang sabihin na madalas pakiramdam ko ay hindi sila masaya na ako yung tatay nila. Lagi kasi akong wala sa bahay. Nung ikinasal kami ni Miana, sinabi ko sa kanya na siya na talaga ang bahala sa mga bata. Wala akong gagawin para asikasuhin sila sa anumang paraan. Siya ang ina, kaya tungkulin niya yon. Ang sa akin naman ay ang sustentuhan sila. Kaya naman napilitan siya noon na huminto muna sa pagtatrabaho bilang accountant. Nanghihinayang siya sa propesyon niyang yon lalo na't marami siyang pinagdaanan bago nakarating doon. Pero mas naging matimbang sa kanya ang mga anak namin. Tinutukan niya ang pagpapalaki sa mga bata. Mas naging abala naman ako sa pagnenegosyo at tuwing umuuwi sa bahay, halos magkulong na lang ako sa kwarto. Kahit magkakasama kami sa iisang bubong habang lumalaki ang mga bata, halos hindi rin nila ako nakikita. Bumili ako ng sarili kong TV at maliit na refrigerator para sa mga inumin ko. Lahat yon ay nasa kwarto ko na nakahiwalay pa sa kwarto namin ni Miana. Kaya naman naiintindihan ko kung bakit
makananay ang mga anak ko. May tatay sila na kasama pero hindi naman nila maramdaman. Kumbaga, para lang akong ATM na naglalabas ng pera pag nagwi-withdraw sila. Siguro nga mahirap akong intindihin pero lahat naman ng ginagawa ko ay para din sa pamilya ko. Pero sa mga narinig ko mula sa mga anak ko, naisip ko rin na sana nga ay naging balanse ako. Na sana naibigay ko rin yung oras na kailangan nila at yung kalinga ng isang magulang. Kaya nang mawala si Miana, naging napakalaking dagok noon para sa aming lahat. Para kaming napilayan. May alta presyon kasi si Miana at nasa lahi nila yon. Hindi rin kami regular na nagpapacheck up kaya hindi namin namalayan na nanganganib na pala ang puso niya. Biglaan yung nangyari sa kanya at wala na kaming pagkakataon para ihanda ang mga sarili namin kaya naiintindihan ko rin kung bakit masyadong mataas ang emosyon ng mga anak ko, Papa Van. Papa Van, pagkatapos ng naging pag-uusap namin ni Reagan, 1 taon din kaming hindi nag-usap ng mga anak ko. Hanggang sa magdesisyon na akong kausapin sila isa-isa. Una kong naisip na kausapin si Kervin. Nakailang tawag ako sa asawa niya para makiusap na sabihin sa kanya yung plano ko. Pumayag naman ang anak ko na makipagkita sa akin. Siya ang una kong kausapin dahil nasabi sa akin noon ni Miana na siya yung nakakuha ng ugali ko. Madiskarte rin siya. Ang kaso, wala siyang interes sa pagnenegosyo. Hindi niya rin natapos ang kursong kinuha niya nung college. Pero para mas mabilis magkaroon ng trabaho, nag-apply siya sa call center. At nung panahong yun, may 2 na rin siyang anak. Masasabi ko na naging malapit naman kami ni Kervin, Papa Van. Nung bata pa kasi siya, madalas din kaming magkasama dahil mahilig siyang bumuntot sa akin sa tiyangge. Pero hindi rin yon nagtatagal. Pagdating kasi doon, gagala-gala lang siya sa mga ibang tindahan na may mga laruang robot, kotse at kung ano-ano pang mga tinda. Binigyan ko siya ng pera para bilhin ang gusto niya at nagkikita naman kami kapag pauwi na. Kahit sa pagkain, hindi na niya ako sinasabayan sa tiyangge. Mawawala na lang siya bigla at sumusulpot kapag nagliligpit na ako. Habang bitbit niya ang mga damit o mga laruang nabili niya. Gusto ko siya noon puntahan sa apartment na tinutuluyan nila ng pamilya niya para na rin makita ko ang mga apo ko. Sobrang saya ko naman nang pumayag siya. Hindi ko kasi yun inaasahan dahil sa pagpayag pa lang na makipag-usap siya sa akin ay halos imposible nang mangyari, Papa Van. Nak, salamat ha. Pumayag ka na pumunta ako rito sa apartment nyo. Asawa ko may gusto nito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi rin naman ako papayag na mag-usap tayo. Kinumbinsi niya lang ako. Bakit naman kailangan ka pang kumbinsihin, anak? Paseryoso ba kayo? Tinatanong niyo talaga yan? O siya, sige na. Alam ko namang hindi niyo pa rin ako napapatawad sa pagkamatay ng mama niyo. Buti naman alam mo. Pero anak, tatay mo pa rin ako. Kahit na gusto mong kalimutan yun at ibaon sa nakaraan mo, hindi mo maitatanggi yung katotohanan na ako pa rin Kung pumunta lang kayo rito para sa drama na yan, makakaalis na kayo. Hindi ko na kasi alam kung paano ko pa kayo kakausapin. Lahat na lang nang sabihin ko hindi nyo gusto. Lahat na lang kinagagalit nyo. Kaya mas maganda siguro kung pag-usapan na lang natin yun. Huwag naman sana yung ganito, na parang gusto nyo na lang ako kalimutan. Yung nga yung masakit pa eh. Akala mo kami yung nakalimot sa'yo. Pero yung totoo, kami yung kinalimutan mo. Nakalimutan ko kayo? Paano nyo nasasabi yan kung halos buong buhay ko nagtatrabaho ko para masustentuhan kayo? Sige nga, sabihin mo nga sa akin kung kanino nanggagaling yung pinagtutuition nyo.
Yun na nga eh. Akala nyo kasi pera lang yung kailangan para maging tatay. Yung sinasabi mo na halos buong buhay mo nagtrabaho ka para sa amin, choice mo naman na ubusin yung oras mo sa trabaho mo eh. Pwede ka naman magpahinga kahit sandali. At pwede ka maglaan ng kahit na konting oras para sa amin. Pero ano? Ginawa mo ba? Nasasabi mo yan kasi wala ka sa posisyon ko noon, Kervin. Hindi na kailangan na mailagay ako sa posisyon mo para ipamukha sa'yo yung naging pagkukulang mo sa amin. Lalo na yung mga pagkukulang mo kay mama. Mas mabuti pa nga kung sa ibang bahay ka na lang umuuwi noon eh. Mas madali sana para sa amin na isipin kung bakit wala ka. Kung pwede ko lang hatiin yung katawan ko noon, ginawa ko na para lang mapagsabay Walang ko. kailangang hatiin pa. Kasi may oras ka naman talaga eh. Pero mas ginusto mong magkulong sa kwarto nyo. Mas ginusto mo na mahiwalay sa amin. Nakakatawa ka nga eh. Kasi yung mismong kwarto nyo ni mama, may nakabukod pang kwarto. At doon mo lagi inuubos yung oras mo. Imagine, yung tatay namin, hindi kasama ng nanay namin sa iisang kwarto. At halos doon na tumira sa kwarto-kwartuhan niya. Patandaan mo, ikaw yung naglayo ng sarili mo sa amin. Lagi kasi akong pagod. At gusto ko lang makapagpahinga kaya nandun ako sa kwartong yun. Bakit? Nakakapagod ba kaming makita? Nakakapagod ba yung gusto ka lang namin makasabay kumain? Wala naman kaming ipapagawa o kaya hihingiin sa'yo eh. Yung makasama ka lang, sobrang saya na sana eh. Hindi naman niya sinasabi sa akin ng mama niyo. Ano ba namang katwiran yan pa? Kailangan pa bang sabihin sa'yo ni mama kung paano magpakatatay? Lahat ba kailangan idikta sa'yo para may gawin ka? Anak, kung may babalik ko lang sana yung panahon… Kung may babalik man, sana yung panahon na lang na hindi mo pa kami anak. Nak, sobra naman yata yan. Ah talaga? Sobra ba? Kasi sobrang sakit din yung nararamdaman ko pag nakikita kita eh. Alam mo ba kung anong pumapasok sa isip ko kapag naririnig ko yung boses mo? Anak naman. Naiisip ko kung paano namatay si mama nang nag-iisa. Sa sahig pa. Sa sahig! Yung negosyo mo na lagi mong idinadahilan? Pwede ka namang kumuha ng taong magbabantay niyan eh. Hindi mo naman siguro ikalulugi yung pagkuha ng kahit na isang empleyado lang. Pero wala eh. Pinili mo na puro negosyo ang asikasuhin mo. Kaya wala na tayong dapat pag-usapan pa. Umalis ka na. Bago pa tuluyang mawala yung katiting na respeto na itinira ko para sa'yo. Papa Van, hindi ako agad nakagalaw sa sinabing yon ng anak ko. Parang may mabigat na nakadagan sa mga hita ko habang nakaupo. Ilang beses pang sinabi ni Kervin na umalis na ako pero parang wala akong naririnig ng mga sandaling yon. Sinubukan kong ipaalala sa bunso ko yung naging bonding namin noon at kung paano ko siya napapasaya. Pero sinabi niya na hindi na siya bata na kaya pang suhulan. Naisip ko na lang noon na sana pareho na lang kami ng asawa ko na inatake at sabay na nawala. Ang hirap palang maiwan. Ang hirap pala kapag napagbuntunan ng sisi sa isang bagay na hindi naman sinadyang mangyari. Sa nangyari noon sa pag-uusap namin ni Kervin, parang ayaw ko nang ituloy ang pakikipag-usap sa iba ko pang mga anak. Kung sa bunso pa lang namin masyado nang masasakit yung narinig ko, hindi ko alam kung ano pa yung susunod. Pero sa kabila ng pag-aalinlangan ko, itinuloy ko pa rin ang pakikipagkita sa anak kong si Cheryl. Sabay ko sana silang kausapin ni Jazz pero nagkataon namang may importante itong lakad ng araw na yon. Hindi naman pwedeng pagpaliban yung pakikipagkita ko sa kanila dahil sigurado ako na hindi napapayag si Cheryl na ma-reschedule yun. Kaya naman kahit wala yung isa kong anak ay tumuloy pa rin ako, Papa Van. Ang ganda nitong napili mong meeting place natin, anak. Nakakatuwa yung mga bata naglalaro, oh. Parang kayo lang no mga bata pa kayo. Cheryl, anak, magsalita ka naman. Ano ho bang pag-uusapan natin? Sabihin nyo na kagad para matapos na po ito. Pinuntahan ko nga pala si Kervin. Pero hindi naging maganda yung pag-uusap namin.
Marami kasi siyang sinabi na hindi ko nagustuhan. Ano ho bang inaasahan ninyo? Yung makipag-banding siya sa inyo na parang walang nangyari? Nung sinabi niya yung dahilan niya kung bakit siya nagagalit sa akin, nalungkot ako ng sobra. Hindi ko kasi alam na gano'n na pala yung iniisip ninyo. Na nakalimutan ko na kayo. Ano lang ho ba yung alam nyo? Anak, ayoko nang makipagtalo. Nandito ako para makasama ka at magkaayos tayo. Yung makasama ako, pwede pa yun eh. Pero yung magkaayos, huwag nyo na hong subukan. Hindi nyo na ba ako kayang patawarin? Hindi ko ho alam. Tsaka hindi ko rin naman alam kung bakit nandito pa ako para makipag-usap sa inyo eh. Baka wala naman kayong importanteng sasabihin. Baka may gusto kong pag-usapan o itanong sa akin. Kung meron ka pang gustong sabihin, sige lang anak, makikinig ako. Parang si Kervin. Dapat pinabayaan ko na lang na ibuhos niya lahat ng saloobin niya. Hindi na sana ako nangatwiran pa. Baka sakaling nag-aayos pa kami. Ang sa akin lang kasi pa, may mga pamilya na kami. Ginagawa na namin lahat ng natutunan namin kay mama. Pero sa'yo, siguro nga natuto rin kami. Kasi ako pinili ko yung lalaking malayong malayo sa inyo. Yung ako yung priority kahit na nagtatrabaho siya. At higit sa lahat, alam niya na hindi lang yung kapal ng pitaka ang mahalaga, kundi yung mismong pamilya. Yun ang wala sa inyo pa. Kapakanan niyo lang din naman yung iniisip ko noon. O, kala ko ba makikinig ka lang? Pasensya na, hindi na ako magsasalita. Alam niyo kasi, yung pagkakakitaan, nandyan lang yan eh. Salamat kasi hindi tayo nagipit. Pero nasanay lang talaga kami na wala ka. Nasanay na kami na hindi hinihingi yung opinyon nyo. Nasanay lang kami na wala kang pakialam sa mga bagay-bagay. Hindi mo kasi alam kung paano maging ama. Para ka lang nagdo-donate sa charity, nagbibigay lang ng pera tapos yun na yun. Patawarin mo ko anak. Kung bibigyan nyo lang sana ako ng isa pang pagkakataon. Tama na. Tantanan nyo na kami. Kung ano man yung gusto mong mangyari pagkatapos mo kaming kausapin lahat, bahala ka na. Wala na akong pakialam. Papa Van, tuyong-tuyo na ang mga mata ko sa kaiiyak tuwing gabi kapag naiisip at binabalik-balikan ko yung mga sinabi sa akin ng mga anak ko. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang kahirap para sa kanila ang patawarin ako. Kahit ano namang paliwanag ang gawin ko ay sarado pa rin ang isipan nila. Wala sa kanila ang gustong makinig sa akin. Sa pinaramdam nila noon, parang napakamalas nila na ako yung naging tatay nila at wala akong nagawang mabuti para sa kanila mula pagkabata. Sa totoo lang, Papa Van, napakaraming batang nagugutom. May mga pumapasok pa na walang maayos na gamit sa eskwela. Meron ding walang pamilya at palaboy-laboy na lang sa kalsada habang naghihintay ng magpapalimos sa kanila. Pero sila, kahit minsan hindi nawalan ng makakain sa hapagkainan, almusal, tanghalian at hapunan. Hindi sila nakaranas magutom. Hindi sila nakaranas maputulan ng kuryente at tubig. Hindi rin sila nagkulang sa pambayad sa eskwela. Hindi ko rin sila tinipid sa mga baon nila. Pero dahil sa pagkamatay ng mama nila na pilit nilang isinisisi sa akin, para akong isang pulubi na nanlilimos ng atensyon at pagkilala mula sa kanila. Kahit yata lumuhod ako at magmakaawa, ay hindi pa rin lalambot ang puso nila sa akin. Ni minsan hindi ko pinagtaksilan o pinagbuhatan ng kamay si Miana. May pagkakataong tumataas ang boses ko, pero hanggang doon lang yun. Kahit may pagkukulang ako, bali-balik ta rin man ang mundo, naging mabuting ama pa rin ako sa mga anak ko. Kaya sa pagkakataong yon ay sumuko na ako. Ilang taon mula nang pumanaw si Miana, buhay na buhay pa rin siya para sa kanila. At ako naman, buhay pa, pero pilit na nilang ibinabaon sa limot.
at tila pinapatay sa kanilang mga ala-ala, Papa Van. Ilang buwan pagkatapos naming mag-usap ni na Kervin at Cheryl, nagkaroon ako ng kinakasama, Papa Van. Nakaramdam kasi ako noon ng pangungulila dahil matagal-tagal na rin akong namumuhay na mag-isa. Pakiramdam ko, kailangan ko na ng taong masasandalan at mapagsasabihan ng mga bagay tungkol sa mga anak ko. Tawagin niyo na lang po siya sa pangalang Neri. Mas bata siya kaysa sa bunso kong si Kervin at siya nga rin po pala ang tumulong sa akin para makasulat sa inyo. May anak siya sa pagkadalaga at dahil sigurado na ako sa kanya ay nagsama na agad kami. Nagplano na rin ako na i-adopt legally ang anak niya dahil matagal na raw hindi nahahagilap ang ama ng bata. Lalo pang sumigla ang negosyo ko. Hindi na ako nakipag-ugnayan sa mga anak ko dahil ayoko nang masaktan ng paulit-ulit. Ibinigay ko na lang sa kanila yung hinihiling nila na tantanan silang magkakapatid para wala ng gulo. Itinatak ko na lang sa isip ko na kung ayaw nila sa akin, hindi ko na ipipilit pa ang sarili ko bilang ama nila. Ilang beses ko pa kasing sinubukan noon na humingi ng tawad pero nagawa nila akong ipagtabuyan na parang isang tao na may malalang sakit na takot silang mahawa. Kaya naman nagulat na lang ako nang may matanggap akong mensahe mula kay Reagan na humihingi ng pagkakataong magkita kami at mag-usap. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Sa lahat kasi ng mga anak ko, siya yung pinakamatapang kaya inaasahan ko na rin na siya rin yung pinakamasakit magsalita. Kahit biro lang ay may pagkabrutal pa rin siya. Laging may laman ang sinasabi niya. Seryoso man o nagpapatawa. Naganap ang pagkikita namin sa bahay kung saan sila lumaking magkakapatid. Doon pa rin ako nakatira, pero kasama ko na roon si Neri at ang anak niya. Akala ko noon ay si Reagan lang ang darating, pero nagulat ako nang isama niya ang dalawa pa niyang kapatid, Papa Van. Oh mga anak, ginulat niyo ako ah. Pa, isinama ko rin sina Cheryl at Kervin. Hindi nakasama si Jazz. May sakit yung anak niya. Walang problema. Mas kailangan si Jazz ng apo ko. Kumusta kayo? Ayos naman ako rito. Pa, medyo nagtataka lang ako. Bakit naman? Kasi lahat sila pinuntahan mo para makausap. Hindi ko rin naman nakausap si Jazz. Nabanggit nga niya pero yung punto ko kasi, bakit hindi mo ako kinausap? Ako yung panganay mo, di ba? Ano ba talagang ipinunta niyo rito? Nandito ba kayo para sumbatan ako? At ipamukha ulit sa akin kung gaano ko kawalang kwentang ama? Pa, hindi. May papaalala lang sana kami sa'yo. Mukhang nakalimutan mo na kasi. Pero sa bagay, nagkakaedad ka na rin naman kaya naiintindihan ka namin. Ano ba yun? Hindi kasi nag-iwan ng last will si Mama. Last will? Tama ang narinig nyo. Hindi gumawa ng last will si Mama. Kaya lahat ng ari-arian niya, sa'yo napunta. Abay, natural lang yun kasi ako yung asawa niya. Talino mo rin, no? Alam mo kasi na sa'yo mapupunta lahat. Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo, Regan. Dediretsahin ka na namin. Pero ako na lang muna yung magsasalita para sa kanila bilang panganay. Gusto namin na gumawa ka ng last will and testament. Para ano? Para alam nyo kung kani-kanino mapupunta mga ari-arian ko? Natural. Anak nyo kami, di ba? Bakit? Kanino ba dapat yun mapunta? Eh di sa amin, kanino pa ba? Anong sabi ng pinagsasabi mo? Patutal puro pera lang naman ang binibigay niyo sa amin nung nabubuhay pa si Mama eh. Ngayon na wala na si Mama, gusto naming makasiguro na sa amin mapupunta lahat ng pera at ari-arian ninyo. Anong ibig niyo sabihin? Teka, buhay pa ako ah! Hindi pa ako mamamatay pero makapagsalita kayo parang… May karapatan kami sa lahat ng ari-arian ninyo. Alam ko pero bakit nyo naisip na dapat gumawa na ako ngayon ng last will and testament? Tingin nyo ba, hindi ko kayo pamamanahan? Bakit pa? Sigurado ba na gagawin mo yun para sa amin?
Maniniwala lang kami sa'yo kung nakagawa ka na. Hindi pa ako mamamatay! Hindi natin masasabi yan pa. Matanda ka na. Malay natin. Baka bukas mamatay ka na. Tsaka kung nagawa mo kaming kalimutan ng ilang taon matapos mamatay ni Mama, hindi kami nakakasiguro na kami pa rin ang pamamanahan mo. Kailangan mong panagutan yung pagkukulang mo sa amin. Pero malamang nakalimutan mo na yun kasi... Kasi ano, Regan? Ha? Kasi ano? Kasi alam na namin. Alam na namin na may kinakasama ka. At alam na rin namin pa na balak mong legal na ampunin yung anak ng babae mo. Hindi siya basta babae ko lang. Asawa na ang turing ko sa kanya. Wow! Napakabuti mo naman pala sa kanya, pa. Sana ganyan ka rin kay Mama noon, ano? Hindi ko nga rin maintindihan eh. Kukuha ka na lang ng makakasama sa buhay, yung may sabit pa. At nakakatawa na gusto mo pang mag-ampo ng hindi mo kadugo, samantalang may mga anak ka naman. Tama! May mga anak naman ako. Mga anak na masyadong matitigas ang puso at mas piniling talikuran ako. Papa Van, inaasahan ko nang babanggitin nila noon yung tungkol sa kinakasama ko at sa pag-aampon ko dahil hindi ko rin naman itinago yon. Parang namanhid na naman yung katawan ko sa mga narinig ko. Pero sa pagkakataong yon, hindi ko na napigilang makaramdam ng galit. Nung una pa lang na binanggit ni Regan ang tungkol sa last will and testament, nagkaroon na ako ng ideya kung bakit nandun silang magkakapatid. At kahit wala ron si Jazz, alam ko na pareho lang din ng mga kapatid niya ang sasabihin niya. Hindi ko akalaing magagawa nila yon sa akin. Buhay pa ako at malakas pa pero parang gusto na nila akong mawala. At sa pagkawala ako, gusto nilang masiguro na sa kanila mapupunta lahat ng pinaghirapan ko. Gusto nila na sa kanila ko ipangalan ang mga maiiwan kong negosyo at siguruhin na sila lang ang tatanggap ng lahat. Gusto kong sabihin na hindi ko naman sila pinalaki ng ganon pero naisip ko rin yung lagi nilang sinasabi na hindi naman ako ang nagpalaki sa kanila kundi ang mama nila. Nung una, sising-sisi ako sa nagawa ko sa kanila. Hinayaan ko sila na batuhin ako ng masasakit na salita. Matiwasay ko yung tinanggap lalo't naisip ko na maaring makabawas yun sa sama ng loob nila sa akin. Pero sa ipinakita nilang interes, sa ipapamana ko, biglang nagbago ang tingin ko sa mga anak ko. Kung hindi ako naging mabuting ama, hindi rin naman sila naging mabuting anak. Wala rin naman silang kabutihang pinaramdam sa akin sa maraming taon ng pagsasama namin ni Miana. Kung nabubuhay lang sana siya, hindi siya papayag na bastusin ako ng ganon ng mga anak namin. Hindi siya papayag na insultuhin ako at ipamukha sa akin na pera lang ang halaga ko sa pamilya namin, Papa Van. Nagpatuloy ang pagtatalo naming mag-aama pero sa pagkakataong yon, umalis na si Kervin at tanging sina Cheryl at Regan na lang ang naiwan para ipaglaban yung karapatan nila sa mga ari-arian ko. Mga anak, ilang beses ako humingi ng tawad sa inyo. Ilang beses ko sinubukang makipag-ayos, pero palagi niyo ako'y pinagtatabuyan. Kasi hindi namin nararamdaman yung sinseridad nyo. Bakit ba kayo ganyan sa akin? Napakatigas ng puso nyo. Kung itrato nyo ako, talo ko pang isang kriminal. Hindi ako yung pumatay sa mama nyo, pero sa ginagawa nyo, talo ko pa inahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Lumayo kayo sa akin at ginusto nyo nakalimutan na lang ako. Tapos ngayon, babalik kayo rito para ipamukha sa akin na may karapatan kayo sa pera ko? Totoo naman ah. May karapatan kami sa pera nyo. Lagi niyong dinadahilan yung paghahanap buhay nyo kapag wala kayo, di ba? Kaya utang na loob nyo sa amin na nagkaroon ka ng maraming oras para magnegosyo. Ang sasama na ugali nyo! Pinalaki kayo ni Miana ng maayos, pero ngayon, ganyan yung ipapakita nyo sa akin? Wes,
mas lalo nyo lang pinatutunayan na hindi kayo karapat-dapat pamanahan. At sinong pamamanahan mo? Yung ampon mo at yung palamunin mo rito sa bahay? Bastos ka! Huwag na huwag mong iinsultoy ng ganyan sila Neri! Hindi sila tulad yun na pera lang yung habol sa akin! Bakit? Sa tandaan nyo na yan? Akala nyo talaga may magmamahal pa sa inyo ng totoo? Ha! Pa naman! Gumising ka! Mas bata pa kay Kervin yung kinakasama nyo! At pag nawala kayo, maghahanap kagad yun ng kapalit! Tama si Cheryl. Pa, mahal ka lang nila ngayon kasi may pera ka. Ha! Sige! Ipagpalagay na natin na mahal nila ako dahil lang sa pera ko. Pero ganoon din naman kayo, hindi ba? Ang pagkakaiba nyo na lang, sila, kahit peke, nagmamalasakit sa akin. Samantalang kayo, wala na talagang pakialam. Parang patay na nga ako kung ituring ninyo. Kaya malinaw kung sino yung mas karapat-dapat kong paboran. At talagang mas gusto nyo pang pamanahan yung sampid lang sa pamilyang to? Ano yun? Pinapamukha mo na mas mahal mo yung pamilya mo ngayon? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo. Pinaghirapan ko lahat ang meron ako. Kaya ako magdedesisyon kung paano at kung saan ko gagamitin ang pera ko. Umalis na kayo! Hindi kami aalis dito hanggat hindi kayo pumapayag sa gusto naming mangyari. Kung gusto mong ibigay sa kanila yung pera mo, sige, payag kami. Pero lahat ng negosyong naipundar mo dahil sa kawalan mo ng oras sa amin noon, sa amin dapat mapunta yon. Tama si Kuya. Hindi nila pwedeng kunin yung ipinundar nyo habang lumalaki kami na parang walang ama. Painggan nyo kung paano kayo magsalita. Sa ginagawa nyo ngayon, pare-pareho lang tayo na naging makasarili. Huwag mo kaming igagaya sa'yo. Naibigay ko na lahat ng para sa inyo. Kaya wala na kayong makukuha sa akin ni isang kusing. Hindi kami papayag. Kukuha kami ng abogado. Kapag wala kayo talagang binigay sa amin pa, parang inamin nyo na rin na kasalanan nyo kung bakit namatay si Mama. O edi sige! Kasalanan ko na! Kung makakatulong yun para makatulog kayo na mahimbing sa gabi, inaako ko na yung pagkamatay ni Miana. Tanggap ko na rin na gusto nyo na ako kalimutan. Pero lilinawin ko lang sa inyo, hindi nyo makukuha yung gusto nyo. Sa ugali nyong yan, wala sa inyong magkakapatid ang dapat kong pamanahan. Wala kahit sino! Papa Van, kinailangan ko silang paalisin sa pamamahay ko ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko kasi ay ako naman yung aatakihin sa puso dahil sa mga narinig ko mula sa kanila. Sabi nga ng kinakasama kong si Neri, parang yumanig daw yung bahay sa lakas ng sigawan naming mag-ama. Nandoon kasi sila sa kwarto at hindi na nagawa pang lumabas. Yun din naman ang sinabi ko sa kanila dahil ayokong mapagbuntunan sila ng galit ng mga anak ko. Pagkatapos ng sagutan naming yun, hindi ko inaasahan na totohanin nga ni Regan ang pagkuha ng abogado. Nakaschedule na rin kami na magharap-harap. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari, Papa Van. Hindi ko na sila kilala. Kung pwede lang, ako na lang sana yung nawala para hindi na nagkakagulo pa yung pamilya namin. Gusto ko lang naman na maging buo kami at makabawi sa mga pagkukulang ko. Pero iba ang gusto ng mga anak ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Papa Van. Maraming salamat po sa inyo at sa Barangay Love Stories sa pagbabahagi ng aking kwento. God bless and more power sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Donato. Minsan